Siyempre, magpapadala ka ng remittance. Yeah. Dapat yung tatanggap. Ibalin yung pinag-ingatan. Kita ng inyong mga mahal sa buhay o mga naging mga OFW. What's up, mga Leon? What's up, mga Leon? It's me again, Awi, and welcome back to our channel. For today's video, it's my honor and pride that I'll be interviewing the two powerful Filipino couple here in Cayman Island. So medyo famous sila dito kasi whenever I hear yung mga names nila, kilala sila dito. Kasi konti lang naman din yung community dito. So wag na natin patagalin. Please welcome Kuya Leo and Ate Hilda. Yes. Medyo mahihain po sila. So ayun guys. So andito tayo to share their lives, kung paano sila nakarating dito and ano yung mga struggle and whatsoever na pinagdaanan nila as an OFW here. So ayun, kamusta kayo, Kuya and Ate Hilda? Okay lang, mabuti talaga. Napili mo kami. Parang in-schedule na natin to ahead. Parang bilang na ito. Kasi may mga schedule rin tayo. Matagal na. Matagal na. So, pero siguro ito na yung best time to do this, no? So, ayun, Kuya Leo and Ate Hilda, what brought you here po dito sa isla? Kasi napakalayo po nito, di ba? Parang 2 days siya before kayo ma-reach dito, no? Via London. So, napakalayo talaga. Pero since, I think you're going 18 years na dito sa isla, no? Yeah. Siya. And you? Pero ako, mga 7 plus 5, 12. Yeah. So, 12 years. Bakit? Parang nagpahinga ka? Pero I thought ikaw yung nauna. Ako noon pero na-over akong una kasi dati na ang rollover is like 7 years. And then in-extend nila plus 2 years. So 9 years. So hindi ako nakaabot yung yung time mo na noon. So umuwi muna ako. And tumagal na sa Pilipinas. Hindi ka kagad nakabalik ng 1 year. Kumbaga you take time and siya naman napunta. Oo, ganun pala. So before pala is 7 years lang for you able to roll over. Pero ngayon, parang 9 years na. No? So before ka mag 9 years, graduate ka na, uwi ka muna ng Pilipinas or kung saan mang bansa, basta kailangan umalis ka dito. And then pwede ka na ulit. So ganun pala. So yun po. So from the moment na nasa Pilipinas kayo working, no? Doon po kayo naging mag-asawa. No? And then pumunta po kayo dito. Ang nauna po si Ate Hilda, tama? So nung time na yun, nung pumunta po kayo dito, sino po yung nagdala sa inyo dito? Oo, inasok ako ng sister-in-law ko sa isang company at United States. Parang rentals ng equipment. Rentals ng equipment. So ako ang administrator, keeper sa equipment. All in one. Alam mo naman dito, OFW, sa Cayman, halos lahat. Pag kaya mo, pwede mong gawin. Okay. Parang 3-in-1. Parang pakulat yan. So, ibig sabihin, Ate, from during that time, 2006? Tama ba? 2006? Dumating ka dito, ganun lang kadali. Parang nag-apply ka na. Unlike ngayon, super hard, no? Tapos direct pa, no? So, napaka-bless mo nung time na yun. So, ibig sabihin ng time na yun, yun yung first work mo dito. Yes. Pero right now, you're working at Progressive, right? No. Ay? After ng United Equipment Progressive, and then after ng rollover, sa Scott Equipment. Ay, oo pala. Si Kuya pala yung ngayon nasa... Until now. From 2007 until now, Wow! Grabe! faithful siya sa employee. Oo. So, ibig sabihin, Meaning to say, magandang progressive. Yes. Yeah, I heard good things about Progressive talaga. So,
So, ayun, kuya. So, ikaw naman, kuya, after ni Ate Hilda pumunta dito, nag-work siya dito as bookkeeper and all-in-one, no? And then, sumunod ka, di ba? Sumunod ka right away kasi hindi mo kaya. Medyo may story yan kung bakit kami nag-growth. As part ng story ng bakit kami nag-abroad, nasa Pilipinas kami, no? Ako, nag-ulat ako sa missionary church planter. Because I was involved in campus crusade during my college days until na mag-graduate ako. Okay. So, more on church. Ministry. Report of my life, dedicated nandun sa ganong ginagawa. So, I was graduated ng civil engineering, pero hindi ko yung na-practice because vocation na napili ko, which is yung maging part ng fulfillment of my commission. Okay. So, Pilipinas. So, yun. Yung tinatanong mo kung paano kami nagpunta dito. Yes. Paano kayo, what brought you here? Kasi tayo nito. Oo. Nung nasa Pilipinas kami, sabi ko nga, nasa isang church ako as a full-time worker. And then, as a part ng aking trabaho, naniniwala ako at tinuturo ko din ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat pinag-iwalay ng dollar. Yes, ng dollar. Pero ang isang motivate sa amin para mag-abroad dahil yung bayaw, brother-in-law ko, nauna sila dito. yes, nasa Pilipinas na namatay, dalawa lang sila magkapatid. Okay. Tapos may mga anak, parang ang haba ng story, no? Wala kaming choice kasi ako yung tatay yung padre di pamilya sa pamilya, kahit buda ang So bumagsak yun. ang biyanan ko. Tapos yung iba niya, naging buda, you can show that you are a religious person if you are taking care of for the widows. So, ang laki mo parang, so yun. At yun yung nag-motivate sa amin na yung income namin, kung sa pamilya lang namin, okay ngayon, enough. Pero marami kasing mga kasama may extended family na. So, we need to more to support the family. Yun. And yung sinabi niya kanina, yung mga sisters ko nagtatrabaho na dito sa Cayman Island. Okay. Since 2005 ata sila. So, 2004. So, 2 years after, ikaw naman ang sinunod, tama? Kasi by 2006. Yeah. 2006, month lang. May Month lang. pumunta ako dito. And then August, dito lang. Pero ang sister ni Kuya Leo, parang 2004, after 2 years, ikaw na sunod. After 3 months, siya naman. Ay, ang galing. Ang bilis. Kasi nung araw dito sa Cayman, pagka may kamag-anak ka at gusto mo pumunta at gusto kang magtrabaho, Mabilis. bibigay lang yung resume, saka yung parang i-fill up ka lang. Madali ang process. So ayun guys, so take note nyo, hindi madali ang proseso dito. Siyempre yung mga legalities din tayo hinaharap dito. And also, maproseso na ngayon. Hindi na siya yung dating old time na pag sinubmit mo, accept ka kagad. So, yun. Baka kasi yung mga taong nakilala natin, akala nila ganun lang. Pag sinabing ipasok mo ko, di ba? Maraming ganun. Mahirap na ngayon. Mahirap na. Pero before, so ayun, from working doon sa same company that you work with Ate Hilda before, and then you transfer to Progressive, and until now, nasa Progressive ka. Ano yan umalis siya May, dahil dun sa nature ng vocation ko na pinili dati, ang pinagsama na yun, hindi dapat iwalay na. Kailangan kong mag-desisyon. Either payagan siyang umalis o mag-stay siya dito para magkasama. Hindi kakayanin na ng budget yun, so we decided na payagan ko siya na magpunta sa with the condition. Maximum of 6 months pag hindi ako pupunta sa Cayman, Kailangan niyang bumalik. wala nang siyang bumalik. Merong may deadline din. Hindi, kasi in reality, sabi ko as a study of many OFWs in the Philippines, hindi lang sa Pilipinas, halos 85 or
90% ng stroke OFW lead to broken family. Yeah, leads to. Yeah, Kasi merong study kasi nga. May study. Kaya, ayun, sabi ko, hindi dapat nangyari sa bawat OFW, Pilipino. Yung mangyari yan, ayaw ko mangyari. yeah, dapat ganun. Saka dapat hanggat maaari kung kaya namang sumunod, di ba? Pasunod eh. Pero in my case kasi bata yung anak ko. So hindi po. Saka okay naman, okay pa naman. Saka in their year of age, na siya, iba na ngayon, you can talk to them naman via phone na. So easy na. Unlike before na talagang telegrama and all. Di ba? Phone, no? You will spend so much money just to call. During that time, that's a struggle sa amin. Communication. 2-3 months lang ha. I was struggle yun. Kasi nga una hindi ako sanay. Hindi mawala yun. Magandang asawa. Yeah. So ayun. So ganun siya. So ibig sabihin almost 17 years ka na sa... Oo, na-roll over ako ng nakasiyam na taon ako noong 2015. After 1 year, 2015, umuwi ako September, tapos actually 6 months lang din ako sa Pilipinas dahil nung na-roll over ako, nag 6 months kami sa US. Nagbakasyon kaya. So yun. So bali, ganun yung naging takbo mo sa progressive. Also, 2016, bumalik na ako dito. Okay. Kaya yun, isang taon na lang. Ang haba din. Oh my God. Ibig sabihin, mag-18 years ka na dito. Kasi magro-roll over ka na ulit. Ang bilis naman. Next year. Ang bilis nga. Ako nga, naka 2 years na. Para kakadating ko. So anyway, in terms naman ng kasi nabalitaan ko, itong si Kuya Leo is leader of Guardian. So can you expound yung Guardian? Okay, Ikaw yung pinaka doon, Kuya? Actually dito, yung Guardian naman dito, sabi ko nga, dapat church planter, church ang itatayo ko. Pero, Samahan. Oo, naging samahan, naging brotherhood. So, ang isip ko, this is building people pa rin. Yun nga, Guardian ang naging daan para maitayo ko yun. Pero may story din yan eh. Yung pagtulong, kasi pagtulong sa mga nangangailangan din ang isang motibo dyan. Yeah, yung main purpose nung samahan na yan. Naging matibay yun dahil merong trahedya rin na nangyari. Yung kapatid ko na aksidente rito, noong 2009, na-aksidente siya, namatay actually sa Honduras. Pero dito yung na-aksidente sa Iman. Tapos nakita ko doon, yung wala pang Guardian. Wala pang Guardian. Oo, 2009, January. Nakita ko yung mga Pilipino, especially yung mga kasama ko sa simbahan. Isa si Miss, yung kakilala ko, yung boss ko. Yeah. Isa siya sa nag-spearhead ng pagtulong. Yeah. Oo, isa siya. Alam ko yan. Mahilig talaga. Tumulong siya. Tapos, yun. Nag-stay ako ng 3 months, January to 2 months sa Honduras. Tapos umuwi ako sa Pilipinas, April. Yeah, April. Hindi, February, pero umuwi na rin ako. Ay, okay lang habang no? Okay lang. Continue lang tayo. Chicken yan. So yan, tayo dito? Naging mukbang. Anything else that I can get for you? For now. Parang ang laki ng Lord. Ayan. Na tayo? Working interview. Pwede ba yan? Mr. Noe. Kain tayo habang Mukbang na yan. Mukbang. yan.
So ayun kuya, bali yung guardian, yung parang main motive niya is parang bayanihan. Tama ba? It's like parang helping hand. Oo. Kasi parang... Actually, ang konsepto talaga yun is bayanihan. Okay. Kasi nabanggit mo yung bayanihan, no? Actually, isa rin ako sa membro ng bayanihan, nagtatanong din yun. Ako yung suggest ko kanya din na isa ako sa mga tinanong niya kung anong magtatay ng grupo, sa mga register yun. Okay. So, ibig sabihin, yung mga Filipino community dito na mga group, like yung sa inyo po, Guardian, kayo po yung ano ba tawag yun? President? Founder? So, yun, siya po yung founder, si Kuya Leo. And then, doon naman sa kabila, may bayanihan na. Siguro sa susunod, PG, Kuya Dio. Sa susunod. Pwede yun, pwede mo rin siya. Nagbagdag din yun. Talaga? So, yun. So ayun, syempre kung yung mga tao, they might ask kung yung sa Guardians, di ba meron po kayong mga events? Meron po bang any upcoming events so they can follow? Lalo na yung mga bago dito sa isla, baka gusto nilang to be member. Parang ano ba yung benefits pala dito? Yung Guardian? Sa amin yung parang belonging sa family belongings din. Kasi we consider parang family din na organization. Kasi brotherhood. Tapos in terms of benefits, ang benefits ng miyembro ka ng Guardian, meron kang pamilya dito, kasi marami dito, wala nang pamilya dito. So parang solidarity. Dito may experience yung being a family, galing yung Guardians ka. Pangalawa, may pamilya ka na. Pangalawa, meron pa kayong advocacy na magtulungan, makatulong. Yan, yun ang talagang ginagawa natin. Main purpose natin. Katulad ng grupo natin na PGBI, kanina nabanggit mo kung ano yung mga projects na upcoming yan. Yung upcoming. Yung katatapos lang yung independence fund namin. Parang 4 na taon na namin ginagawa yun. Yung fund run, yung independence fund run. At kapag ito kaibigan mo nga, isa din sa mga sponsor natin. Tapos yung health, yung parang health fair, ginagawa naman namin yan tuwing actually December. Yung plans yung sa December na, yung upcoming. Basically yung bloodletting ginagawa sa possibility namin yan 3 to 4 times a year. Wow! Yung pupunta kami doon sa bank, blood bank. Nagdodonate kami. Wow! So yun yung mga services na binibigay namin grupo natin. Hindi lang yung Guardian, we encourage Filipino community to join to donate blood. Life is, blood is life, di ba? Yeah. So, we encourage that na Filipino ka, if you have an opportunity to serve the community by donating your blood, so just in case yung mga manonood nito, they want to, especially yung Filipino na nandito sa Cayman Island, paano ba sila if they want to donate their blood? Meron ba silang place na, meron ba siyang specific time or month or pwede any moment? Any moment if you want to donate your blood sa HSA, sa galing bakit dyan sa HSA, sa hospital. Okay. Pwede kang pumunta doon, sabihin mo, mag-donate ka ng yung blood. Pwede naman yun. Or meron kaming schedule na ginagawa. Which is will fall every Wednesday. Most likely, sabi ko 3 to 4 times a year yan. Kasi depende, dapat every after 4 months, Pwede ka ulit. Oh, okay. Ngayon, pagka group namin ginagawa yan,
ino-offer namin guardians na parang kami group kami doon. Parang susunduin nyo and then dadalhin nyo sa area kung saan. Oh, that's nice. Dahil pero sa pag ginagawa na pag December, yung parang calendar namin, i-invite kami ng vlog band To go in your area. to go dun sa isang lugar na Isiset nyo. i-set namin. Nandun na yung mga screening ng blood, na mga Lahat na. mga screening sa... Like for me, I want to donate pero high blood ako. I-test ba mo na yun? Dinitis naman. Ako may blood din ako pero regular. Ay wow, pwede pala yun. Oo. Kala ko makakatakas na. Ako ano ko eh, high blood din ako, may maintenance na. Ako din. So ayun, ganun pala yun. So yun, just in case na you wanna be part of their community or yung ano nila, advocacy. So ilalagay ko na lang dito yung details on how you can be part of their group. No, pwede naman yun, no, kuya. So yun, ilalagay ko na lang dito sa screen kung ano man o kung paano man maging part ng community nila. And kung ano man yung proseso na pagdadaanan on how for you able to be part of their community. No? So ayun, no, Kuya Leo and Ate Hilda. Meron ba kayong anak sa Pilipinas? Oo, meron. Si John Andrew, nasa 4th year na siya na course of physical therapy. Okay. Di ba 5 years ang PT? 5 years yata. So yun. So, 1 more year. Oo, internship. Okay. Nag-intern na ako ulit siya. Wow. So, pag-graduate na talaga. Graduating na rin. God willing. Isa lang ang anak niyo? Ay, wow. How it feels? Gusto ko lang malaman kasi ako gusto ko hanggat maaari. Okay na ba yun? O may pagsisisi ba kayo? Hindi. Kasi dapat hindi lang naman isa. Kasi dalawang beses na miscarriage dito eh. Kaya hindi madali yung at laban yun. Yung time na nagpunta kami dito, yung pagdating ko, gumawa kami agad eh. Kaya lang, dahil sa pressure din ng trabaho, mahirap yung Marami ka talagang dapat i-consider. yung pagod. Kaya hindi madali yung OFW. Oo, yan guys yung mga chat ng chat dyan, akala nila ganun-ganun na lang. Nga, medyo, ayun nga eh. Diba? I mean, guys, you have to realize na yung pagpunta sa ibang bansa, it takes a lot of courage. Una, yung emotion mo, you should be ready, I think. Kasi parang minsan matutulala ka na lang kasi you miss someone back home. Yung mga ganon. Kung hindi ka sanay mag-isa, ikaw ang magluluto sa sarili mo, maglalaba, and all. So marami kang dapat i-consider. Huwag lang yung essence na nandoon siya, kumikita siya, diba? Hindi lang siya parating ganon. Oo. Diba? So, yun ang buhay OFW. Kaya dapat pag-isipan maigi. Ano na, kumbaga, blessing na rin yun. Kumakain tayo sa ganitong restaurant. Pero kasi, trabaho tayo, we deserve to enjoy din naman yung pinagdala. Fruit of our labor. Saka hindi naman madala. Hindi naman tayo para magbulagsak ng pera dito. Kailangan magtipid. Since na-open na natin yan, no, yung about sa future, yan. Sige, for those na mga aspirant na mga gustong mag-OFW or OFW na bago or OFW na hanggang ngayon parang gusto nilang mag-ipon o ano yung mai-impart nyo na para hindi naman kasi marami dahil nababalitaan when they go back home doon sa Pilipinas parang walang na-import or something. Siyempre ayaw naman natin mangyari. So kayo as an OFW na parang ano ba matatawag nyo? Icon na kasi parang magto 20 years na almost. So ano yung masishare nyo? Ito parang warning na rin sa mga sa una yung kaisipan ng OFW, maraming pera, pero hindi po totoo yun. Maraming hirap, maraming sakripisyo, at maraming pagtitilis na dinaanan. Sila yung emotional longings. Yeah. Tapos yung iba kasi sa Pilipinas, iba sa limitado ka rin dito eh. Yung
Pilipinas, hindi mo pwedeng gawin dito yan. Yeah. Saka sobrang iba yung environment. So, kaya in terms of income, akala lang dito sa Iwan, malaki daw ang Actually, let's say, malaki talaga ang kita dito. Pero syempre, yung expenditures din natin dito, malaki din. Talagang normal lang yung kita natin. Rent pa lang dito will take you 500 CI at the most. I mean, di ba? Yung 400, tipid ka na nun. Yes. Ang standard of living mo sa Cayman Island, malaki ang kita, malaki din ang Gastos. So, ganun talaga. Parang kaya nga, ito parang advice na rin. Pagka ikaw kumikita ka na, for example, kumikita ka na $1,000 sa isang buwan. Let's say 250 per week. Yes. Kasi minsan weekly ang payment ang Salary. Ito minsan sinas ka pa. Let's say 1,000. Kung ang ngayon ang upuhan dito, Sobrang mahal. tapos kumikita ka lumawa na nag-uumpo ka ng 400 o 300 na lang dahil siyempre kung anong income mo, babasi ka sa kaya talagang mahirap. Kasi titipirin mo yun eh. Iisipin mo yung pagdadala mo sa Pilipinas. Iisipin mo kung ano yung bago ka pumunta rito, yung utang mo. Yeah. Ngayon, yung sa ganong pananaw, parang yung kinikita mo, parang yun lang ang break-even mo. Ayun. Parang magtipid. Yes. Ngayon, kaya ang pumunta dito, itong makita ng mga OFW, yung halaga ng pag-abroad mo, yung iiwanan mo yung mga anak mo, Yes. iiwanan mo yung asawa mo, Sakripisyo, no? yung sakripisyo mo. At halaga nun, yung pagtatrabaho mo rito. Ang tanong, ayun ba ang halaga o katumbas ba yun ng Pagkawalay mo sa pamilya. o yun ang nakakalo. Kaya dapat pagkapunta ka rito, trabaho yung halaga. Sa kabuo, no? When you say trabaho, huwag kang magloloko. Kasi ang target kasi ng common na OFW pa nag-upload para sa pamilya. Yeah. Diba? Pero gumawa na ng ibang pamilya. Minsan meron na gano'n, reality naman talaga yun. Pero ito ko sinasabi natin, pagka ikaw nag-desisyon ka na mag-upload na buhay OFW, kung ano yung layunin mo nung umalis ka dapat hanggang sa Umuwi ka. Yun pa rin. Kasi pag yun ang motivation mo ng pag-upload sa OFW, kahit anong hirap, kahit Kakayanin mo. liit ng kita mo, umuwi ka na may dalang ito. Oo. Eh ako nga, sabi ko noon, ako kay Makoy. May trabaho kay Mrs. Umaasa. Pero biruan namin yun, pero kung titignan mo, parang gano'n. Kasi ever since nagkasama ka sa akin, kita ng asawa ko sa akin. Pero hindi ako nahihiya yan. Bakit? Kasi yung support ang Group naman kayo, parang teamwork, di ba? yung support naman na binibigay niya sa akin, sinusuklihan ko lang ngayon ng suporta din ng pagmamahal, paglilingkod sa kanya. Ah, wow. Siyempre. Totoo ba yun, te? Oo, kaya malakas ang loob ko. Kasi parang wala ka naman din dito, lalaki ka, dapat ikaw ang sumusuporta sa pamilya. Tapos, kumbaga, parang nakakahiya. At sa tingin ko, isa yan factor kung bakit may mga naghihiwalay. Kasi yung babae, pag malakas ang kita, siyempre tapos medyo walang diskarte yung lalaki. Mapupulyawan ng asawa niya. Eh lalo, pag makapag-asawa sila ng mga istoryuman, eh hindi yan talaga papatalo. Pero kahit na, ito advice ko naman sa mga babae. Kahit na sabihin yung lalaki, yung tayong mga lalaki, dapat ibigay pa rin nila yung respeto. Ako ito, harapan sinasabi ko sila. Ito, kahit na sabihin mo na malaki ito naman ang pinapapasalamat ko siguro dahil yung sentro ng pagsasama namin nandoon, kaya kahit anong ginagawa namin, hindi siya makakali-kali pag financial matters. Malaki siya kaya mas malaki ang contribution. Pero hindi nakakahulugan na hindi naman ako nagbibigay or something. Kumbaga, yung part ko sa
ginagawa ko yun a husband must be a provider, a husband must be a leader of the family, a husband is a protector of the family. Yun yung role namin, natin yung mga lalaki, dapat hindi yan, dapat parati natin makikita. Huwag tayo ma-intimidate sa mga malalaking kitang asawa. Oo. Kasi teamwork dapat. hindi sa isa pa. Maraming kakilala, kapatid ko mismo. Yung kapatid ko kasi ang version ng pamilya namin, hindi nananakit ng asawa. Mapaghihal kami sa mga asawa. Ang mga pamilya natin. Nakita ko yung kapatid ko, nananakit siya ng asawa dahil pinagyan niya yung asawa niya. Sa mga asawa, yun ang mga gagawin. Kahit na yung asawa niyo sa tingin mo parang walang sila. Baka naman maano tayo ng kapatid mo. Ay, hindi. Hindi. Mabait yung mga kapatid ko. Sabi ko, wala naman akong pangalan. Eh, pwede pa akong mag-abon. Ay, sige. Kasi yung sa huwag kang gastos ng biyan doon sa income. Ay, totoo yan. Yung iba, kami yung binanggit ko, diba, 1,000. Oo, yung 1,000. Yung 1,000, yung 250, sabihin mo, 300 sa Isang buwan. isang buwan. Pero dapat after income, after ng sahod, yung 25% tanggalin mo na agad. O di kaya, bayaran na muna lahat ng Tanggalin, hindi. Kung ginawa mo, walang may iiwan. kung wala pa, may Tanggalin mo na agad yung 25% para sa savings. Tapos yung naiiwan ba? So, ano, may iiwan naman eh. Oo, meron. Meron may iiwan. Tapos doon ka nilang Hugot ng ano mo. doon ka nilang bumuhay. Kung ano lang yung kaya ng living mo. Oo, tama naman. Kaya sa amin, gano'n ang ginagawa namin. Yung So, sa, para hindi ka nag-overspending. sa akin, wala akong, kasi wala akong ipon. Pero yung responsibilidad, dahil dalawa lang kami nagtatrabaho, as much as possible, yung kita niya hindi na namin nagtatrabaho. Oh, wow. Di mas maingat. Mas maraming saving. Mas may maiipon. Yeah. Hindi naman, meron din Meron maipon. Yeah. Pero maliwanag na may makikita ka. Oo, hindi yung parang natapos na yung term mo dito ng tapos na rin yung buhay. Di ba? Maraming gano'n. Kaya kami, bago yung first years namin na first inandanan namin yung mga needs. Kasi unang-una, dito, ang guardian pati, no? Kami ang nagkakaproblema dito, na aksidente, mamatay. Kami, isa kami sa mga Nag-help. nag-help. At marami kami tulungan. Kami natulungan. Miski mga kaibigan namin, mga naging member. Umuwi, walang pera. Minsan kami pa gagawa ng paraan para pasalubong, umuwi sa Pilipinas. Naranasan namin yun. Meron ganun. Pero ayun nga, kailangan talaga magkaroon ng financial education din ng mga Kaya pala yung mga ano, no, yung pupunta dito, yung polo, di ba, ini-educate nila yung mga tao. Kasi parang una, kapag pumunta ka dito, ang una mong gawin, magbayad ng utang. Parang ganon. Kasi hindi ka naman aalis ng libre lahat, di ba? Hindi naman gano'n. Tapos pag after mo na ubos na yung saka ka na magbiya-biyaya. Mas maganda yung nagsimula ng mas maaga. Kaya nga. Kaya yung parang ako nung natuto na rin ako kasi overspending din ako before. So, yeah. So, dapat maging wise ka. Yung bawat kita mo, iaalam mo yun. Hindi yung nag-i-ask ka araw-araw sa restaurant. Dapat occasionally. Kasi iisipin mo yung mo. Kasi sila ang gano'n dito sa Tama. Diba? So, yun. Ang importante, Magsisig. para sa future. Hindi. Like, halimbawa, ikaw, mali pa yung sisig pa lang education. Yes. Kaya, wala na pa ng problema pagdating ng araw. Susunod natin yan. I will take that. Kasi importante talaga yung education. Yun din nga yung sinabi ko sa wife ko, kahit na mahal yung pag-aralan ng anak namin, basta maitaguyod parang nagiging emotional ako. Pero nakapasa naman siya sa UP, yung 3-year-old ko. Nakapasa siya sa UP. So, mag-aaral siya sa UP. So, medyo mababa lang yung tuition niya. So, yeah. Yes. Dating yung Yeah. Kaya pinush na namin
namin kahit na medyo gagastos din kami. So ayun. So after that, napag-uusapan naman natin na yung pagtitipid and all. So yun. Ito naman, lagi ko itong tinatanong sa mga nakakausap natin. So dito sa aking vlog na parang bilang OFW, hindi naman to brag, but also to inspire them. Siyempre, hindi naman natin gustong maging, yun nga, umuwing kawawa yung mga OFW na parang ang tagal-tagal sa abroad, yung mga dramang ganon. Yung kayo po ba, meron po ba kayong parang mga investment or na ipundar na in more than 15 years yung stay dito, just to inspire them lang po? If you have Kaya meron yung investment sa vlog. Kumun lang pero katulad ng sinabi ko kanina, sinabi namin, kami isa sa mga bago kami nag-abot is makatulog sa family. Yung mga pamangkin ng misis ko, doon lahat sila ngayon, graduate. Pero yung tatlo doon, kami ang nagpaaral. Ay, wow. Sabi nga nila, alam nyo, para ang good investment daw yung ganyan. Kasi hindi siya na, yung pera mo hindi nasasayang kasi siya, untouchable yung binigay mo. Hindi naman Mag-grow siya na mag-grow. And sooner or later, they can also pass on dun sa ibang generation na kanila. May pamangkin niya siya, may pamangkin niya kami na yung pinag-aaral natin, doon malis ka, mas may pera pa lang ko, basta may pera pa sa kanya kasi dalawa na ang bahay. Hindi ko kasi siya. Ang ganda ng bahay niya. May negosyo. So that's good. At least parang yun din yung fruit ng Nakikita mo kasi naging successful yung tulungan. Yeah. Parang Successful. Uy, ang ganda nun Totoo, yung education or yung for sending them doon sa school, yan yung parang hindi matatapos yung hindi nasayang yung yung ininvest mo sa kanila kasi after all, pag sila naman mag-help din sa inyo. Pero gusto ko din i-emphasize tungkol lang yung pinag-aaral namin because nobody can help them to send them home. Yeah. Kaya kami bilang mga kamag-anak o tita and tito, Initiative niyo po. initiative namin yun. Pero kung ang kanilang mga magulang in-afford to send them to school, sila yun. Kasi responsibility ng mga magulang sa kanilang mga kasi baka maging umasa naman. Baka umasa naman. Kasi maraming ganyan din na OFW, nagtatrabaho, at maraming din istorya na nagpaaral ng kapatid, ng mga anak, pero nung umuwi na, makikita mo, real talk yun. Tapos, pinabayaan niya yung nagpa-aral sa kanila, nabuhay sa lansangan. Diba? Meron Yung iba, still iniipon. After na tumulong ka, sa'yo naman ang harapin. ng pagkakit. Kasi hindi naman pwede na, ay, babalik ang sa'yo. Exactly. Hindi talaga. Kasi when you give, hindi naman talaga. Don't expect. At saka yung walang ginawin yung tayo mga Pilipino, tayo sa utang na loob. Ang utang na loob, hindi nababayaran yan. Kasi minsan yung utang na loob, ginagawa yan, maging ito, aray, Bigbitan ng tao. Kasi ay hindi nababayaran. Wala kang utang na loob. Yung mga ganun. Mga drama. Dito sa idol. Pag minsan na lala, tinulungan mo. Tapos ikaw mag-expect ka na tutulungan din, hindi naman gano'n. Buti kung sobra-sobra talaga. Pero grabe yun, tatlo yung napaaral. Ano po yun hanggang college? Elementary hanggang college. Ay, wow. Alam mo, doon pa lang, I think, sobrang successful na. And also, we need to commend din yung mga bata. Kasi meron din kung isinad na sa magagandang school, hindi naman nag-aaral, di ba? So, buti yung bata rin, nag-aano rin sila. Kasi may mga batang isinad mo na sa lahat ng magagandang school, hindi rin nila pinagbubutihan yung pag-aaral. Di ba, di ba, kapila yun? Pero sila ngayon, diba? Yung mga susunod sa kanila, Yun nga, yun talaga yung parang investment na hindi mo talaga, yun yung mag-grow talaga ng mag-grow. So, maganda talaga. So,
So, whenever you have a chance na parang extend yung help sa families nyo doing that, so maganda siyang gawin. Saka hindi, kahit hindi sa family, yung halimbawa ibang mga bata. Kasi actually may project kami na na kahit na maliit na bata, yung school supplies, na tutulong din sa mga ibang bata. Community. Community. Hindi namin kamakasan. Ay, wow. So, Actually, parang yearly na namin ginagawa. First year, natin po si Miss Marlon. Dito po yan? Hindi. Sa Pilipinas. Pero kasama ko yan na Nag-share. sa school supplies ng mga bata. Sa maliit na lugar. Okay. So yun ang pinapapray namin na makontinue yung makakatulong kami. Okay. So yun. Familiar po ako dyan kasi ginagawa po namin yan sa Marinduque. So yearly rin po, every Semana Santa, we go there, we share school supplies din po. Parang may category siya parang elementary. So yeah, maganda yan. Yeah, Kasi, especially yung mga bata na wala talaga. Kasi wala yung may Yeah. Yeah. na masipag mag-aral. deserving naman. Napakaganda yun. So, yun, just in case may project sila na you want to help, syempre, di ba, we can also extend help. So, ayun. So, other than that, so, napakaganda naman ng na yun, na investment. No? People didn't realize na yung investment ng pagpapaaral sa ibang tao is very a big accomplishment. No? So, ayun. Kaya, So, yung sa Bulacan naman, kuya. hindi lang yun. Lupa lang yun na, hindi actually, parang investment kasi hindi naman namin matitira yun. Pero syempre, when you need money, you can liquidate it. Di ba? Yun yung maganda. Meron na siyang, may kita na siya. Oo, kasi sa tagal niya, so nag-ano na siya. Kasi ang lupa ito, malaki ang value pagdating. Yes, totoo yun. Dito, yung parang bumibita na sa ang bili mo, 1,000 per square meter. Ang presyo na, halimbawa, 3,000 na. Oo, may tumubo ka ng 2,000. Pero totoo po yan. Oo, kasi sa Rias trabaho, hindi rin ang dami. Ate, thank you. So ayun guys, naubos na yung pagkain namin, inanubos na. So ayun, kuya and ate, meron ba kayong gustong i-share or gustong sabihin sa mga gustong maging OFW or OFW or bago pa lang na OFW based dun sa mga karanasan nyo? Kung nagpaplano kayo maging OFW, medyo pag-isipan yung mabuti kasi hindi basta-basta ang maging OFW. Maraming sakripisyo at gastusin din ang isasalang-alat, lalo na yung pag-iwan sa minamahal sa buhay. Tapos kung OFW ka na, kung maging OFW ka na, dun sa mga, siyempre magpapadala ka ng remittance, Yeah. dapat yung tatanggap, na i-value nyo yung pinag-inapan, kita ng inyong mga mahal sa buhay o mga OFW. Hindi madali ang maging OFW. Maraming pag-ipis at pagsakripisyo na yung hindi mababayaran ng pera. Kaya lang, kailangan gawin dahil sa hirap ng buhay, kaya dapat pahingahan ang pera na ipadadala. Kaya hindi lang sana, hindi lang yung daddy, patay, ma, magpadala na. Dapat, isa sa pinakamagandang magagawa ng mga pinagdadala sa kanilang mga mahal sa buhay na OFW, kahit na walang padala, kumustahin mo sila, napakalaking bagay yun.
isa sa mga nakita ko na importante na gagawin yung communication ko. Ngayon, high-tech na tayo. Social media. Araw-araw, pwede na kayo mag-chat. Kaya yun, gamitin yung social media para sa komunikasyon. Mas maganda ang samahan. Magiging matagumpay ang pag-upload nating mga OFW at sa ating mga sa Pilipinas. Maayos na yung may matutulog. Papatunguhan yung mga paghihirap. Paghihirap sa kanila. Hirap naman magsalita. Ikaw, Ate Hilda, may gusto ka ba sabihin? Masasabi ko lang, pagka-OFW tayo, kailangan ibigay yung best natin sa employer natin, yung pag-respect sa atin, at yung sa pamilya natin sa Pilipinas, na pahalagahan bawat sentimo na natatanggap nila. Yun. Kaya dapat hindi tayo na maging maayos ng buhay natin at ibigay natin sa yun lang. Amen. So, ayun. Yun. So, ito, panghuling ko na lang. Meron ba kayong any Bible book verse? Ganyan? Or may life verse ba kayo na pinangahawakan sa buhay? Pero yung Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart, with all your mind. Lean not on your own understanding. In all your ways, importante na trust yung sa pamilya naman, Jesus Christ be the center of our relationship. And first and foremost yung pagpipid si Jesus bilang Panginoon at Panginoon. Amen. Ikaw, Ate Hilda. Yun na. Share kayo. Share. Dahil teamwork naman. So, ayun. Thank you so much for your time. Finally, na nangyari na ito. So, ayun. maraming salamat sa inyo. And I hope na mas marami tayong ma-inspire. And this will help a lot of OFW or yung mga gustong maging OFW na meron silang matutunan out of this topic. Thank you so much. Thank you. God bless. God bless. Bye for now. Bye.